Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag ng Vice President sa kalagayan po at sitwasyon po ng dating Pangulong Duterte mga tambay. Painggan po natin mga tambay. Umpisa na po natin, painggan po natin at komentuhan po natin mga tambay. Ito po ang ating Vice President. Pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. So, I was picking his brain on what his thoughts were about this. But I did not tell him that I knew that there were investigations and interview of witnesses. So I asked him what is his position. And then he gave differing answers back. So I went up directly to the office of the president. That is why I wrote the letter about the ICC. And that is why we have a letter, a response from the office of the president na sinasabi niya na he will protect national sovereignty and then he doesn't recognize the ICC jurisdiction dyan sa ating bayan. So, yun, ma'am. So do you believe on the reasoning of the president that he's just honoring the agreement with the Interpol, or it's just like a lame excuse to surrender the former president to the ICC? Wala naman tayong obligation na mag-cooperate sa Interpol, ma'am, kasi yung ICC warrant, yung warrant na hawak ng Interpol is an ICC warrant. So hindi mo naman, you cannot just take one and leave the other because the Interpol was holding an ICC warrant. So naturally, cooperating with the Interpol is cooperating with the ICC. I think klaro naman na talaga yon, no, sa atin lahat, na yung pamahalaan talaga natin ang naghatid na sa ating Pangulo doon sa dito sa The Hague, sa ICC. Mambalikan ko lang yung concern ng mga pamilya, family members ng mga victims. Nakita niyo po ba si Pangulong Duterte? Alam na namin, 'di ba, na nag-iimbestiga, nag-i-interview ng witnesses. Alam namin kung sino, alam namin kung saan, pero wala siyang ginawa. Talaga, pinabayaan niya because he was of the belief that as a Filipino citizen, the government will not cooperate once there is a formal investigation that will happen inside the Philippines or once there is a warrant of arrest. So wala talaga siyang ginawa sa mga witnesses, sa mga family members. Pangalawa, nakita nyo, kailangan siya itulak ng mga pulis para gumalaw. At kailangan siya itulak akyat ng eroplano. So, wala na siya physically magagawa sa mga family members at sa mga witnesses. Pwede ba siya mag-utos ng mga tao na, on my behalf, gawin ito, gawin niyo yan? Pwede siguro, pero hindi niya ginawa noon. Ngayon pa ba niya gagawin? Diba? Na nandyan na siya. And meron ng protection yung mga family members. Meron na silang protection ng ICC at meron silang protection ng Philippine government. Their fears are unfounded and hindi ganyan ang
tatay ko. Kung ano man yung kailangan niya sasagutin niya yan. Pero hindi siya magtatamper ng evidence. Kasi unang-una, wala naman talagang ebidensya. Hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso. At hindi siya makikialam sa witnesses dahil isa siyang prosecutor noon. At alam niya kung ano ang violation niya as a lawyer kung nagtatamper ka ng evidence at nakikialam ka ng witnesses. So, unfounded yung fears, walang basihan. Sinasabi lang nila siguro yan para, I don't know, huwag pabalikin ang Pangulo sa ating bansa. Bakit ayaw nila pabalikin? Well, meron silang mga, they are in collusion with individuals, both in the government and outside of, from the private sector. They are in collusion with organizations who are against the former president because of his policies noong siya ay Pangulo. They are in collusion with people who want to stay in power, with people who want to totally erase political opposition, who want to question the acts of government. So, sa tingin ko yan eh. Okay, last question, ma'am. So as part of the defense of the former president, is there any plan to bring into The Hague some witnesses for the former president? I am not part of his legal team. Nandito lang ako kasi kailangan nila ng kausap sa labas. So kinakausap nila si Pangulong Duterte sa loob. At kinakausap nila ako sa labas so that there is someone who will sign off on what was agreed upon with the client, no? So hindi ako part ng legal team. As I said, I am a Filipino citizen here helping the former president go back home. And I am here as a daughter as well. Moral support doon sa kanya. Thank you, ma'am. Okay, last 3 questions po tayo, ma'am. Next question, Ms. Joyce. Kasi, Jay, it's 8:05. Yeah. No, may 9 a.m. meeting ako. Sabi mo isang oras lang ito. Ms. Joyce Adra, RMN News, then followed by Glenn Luego, Super Radio. Good afternoon po, VP. Ma'am, ask ko lang po, meron kasi mga report na peke yung ibang EJK victims sa kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas sa forum po the other day. Hindi naman ito dininay ni Attorney Claire Castro at ang parang sinisipa niya yung isang media na nagtanong sa kanya na alam mo naman palang kapitbahay mo yung isa at hindi pala totoong EJK victim. Bakit hindi mo sinulat ng tama? Bakit hindi mo itinama yung isinulat mo? So kayo po, anong masasabi niyo po dito sa mga sinasabing pekeng EJK victims? Nasabi ko nga Apo, ma'am, thank you. Nasabi ko nga kanina, ma'am, no, hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso. Wala talaga silang ebidensya at all for murder or crimes against humanity. Hindi ko alam. It baffles me. Really, truly. How this has happened, no? So, kasali na din siguro dyan, ma'am, yung mga peking supposedly victims, no? Kasali na yan dyan. Kasi ito lahat ay gawa lamang unang-una ni Senator Trillanes noon. At syempre nakakuha siya ng, ano bang tawag niyan? Kakampi o kaalyado sa loob ng pamahalaan. So, yun. Ms. Joyce, okay ka na? Are you good? Oh, wala na. Okay, last question. Okay po, sir. Thank you po. Thank you. I'm done po. Thank you. Okay.
Raymond Antonio, Manila Bulletin, last question, then we're wrap up. VP, good afternoon. Senator De La Rosa admitted having an ill feeling towards National Security Advisor Eduardo Año following the arrest of your father, the former president. How about you, VP? What do you feel right now, given that Año was one of your father's men and member of his cabinet? And lastly, Vice, meron din po kasing lumulutang na I don't know how would I say this, report or rumor na there was a traitor in the Duterte camp that also led to the arrest of your father, VP. Thank you. Okay. Hindi ko narinig. Anong sabi ni Senator Bato de la Rosa daw kay Año? According to Senator De La Rosa, the senator was disappointed to Secretary Año. He felt Disappointed. bit betrayed, knowing na Secretary Año previously worked as PRRD's former AP Chief of Staff and DILG Secretary then. Kasama siya sa nagplan nung supposedly alleged kidnapping ni PRRD going to The Hague. May I add, VP, may report kasi kasama siya doon sa core group na nagplano doon sa arrest ni former president. And then, sabi po ni Senator Bato, out of courtesy daw po, sana nasabihan man lang kayo about the arrest. That's it, VP. Thank you. Okay. Alam mo, tinanong na rin ako kanina, di ba, how am I? Sabi ko, kanina wala akong nararamdaman. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi, pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan ni. Nakikita nyo yung mga sagot nila, wala na sa ayos, wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Pero walang magagawa laban sa kanila. So we should move forward from what happened, and the country should decide, the people should decide saan ba tayo papunta base sa nangyari. Kung meron bang traitor doon sa loob ng grupo na nag-usap sa Hong Kong, nandun ako sa kwarto sa mga nag-meeting with former President Duterte. Hindi ko matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa loob ng kwarto na yon ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi, hindi ko alam. Pero kung sino ba ang nagsabi na may traitor? So malamang kung yung nagsabi na may traitor doon sa loob, malamang siya yung kausap noong tao na nandoon sa loob sa kwarto sa Hong Kong. Klaruhin ko lang na nag-divide ng trabaho doon sa loob ng meeting na yon. Ako ang nag-moderate sa meeting. Tinanong ko si President Duterte kung ano ang desisyon mo at ano ang gusto mong gawin. Ang sinabi niya, gusto ko umuwi.
sa Pilipinas. Hindi ako titira sa ibang bayan at hindi ako magtatago. Yun ang sagot niya. And Attorney Bingbong Medaldea was tasked to do the legal remedies pagdating sa loob ng Pilipinas. Ang desisyon na agahan yung flight, ang flight nila ay alas 4, ang desisyon na agahan yung flight ay galing kay Pangulong Duterte dahil ini-expect niya dadalhin siya sa korte. Kasi yun ang dapat na ginawa doon sa arrest warrant. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte at kung anong oras siya uuwi sa Pilipinas. At ang desisyon na umuwi ay sa kanya. Sabi niya hindi siya magtatago, uuwi siya ng bayan niya. Oh, are we good po? Ma'am, any parting ways? Any parting statement po, ma'am? Yes, opo. JC, nagpapasalamat ako sa iyo, sa Office of the Vice President dahil sa inyong pagtutok sa inyong mga sariling trabaho dyan. At nagpapasalamat ako sa ating OVP, Media Beat, sa pagkakataon na makapag-usap tayo ngayong hapon na ito. Pakiusap ko lang sana kung ano yung sinabi ko ay yun ang maisulat at maisapubliko. Yun lamang ang pakiusap ko at huwag i-interpret ang aking mga sinabi according to sa opinion ng mga tao, kundi isulat lang siya kung paano ko siya sinabi. Factual lang yung presentation ng news items. Yan yung pakiusap ko sa inyo. At nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa pagpapakita ninyo ng suporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto niyang malaman ninyong lahat na alam niya kung ano ang nangyayari sa ating bayan at sinasabi niya lagi na kung ano yung dapat naipakita niya sa buong mundo, sa inyong mga Pilipino, kung ano yung governance, ano yung dapat na nakikita natin sa pamahalaan. At yun ang i-demand natin lagi sa ating mga opisyal ng gobyerno. Ulitin ko, aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang hapon po. Yan po mga kababayan, ang ating Vice President. At nakakalungkot man po na ibalita po ng ating Vice President una-una, malabo pa po na makauwi po ng bansa o makalaya dahil alam naman po natin na kontrolado po na ang sitwasyon dahil nga po wala na pong jurisdiction po ang ating bansa dahil pinamigay na nga po di ba? Sinurrender na po ng ating pamahalaan ang kalayaan po ng ating dating Pangulong Duterte. Kontrolado na po ng The Hague, ng ICC, International Criminal Court, ang kalayaan din po ng dating Pangulong Duterte. At kung sakali naman po ito ay makakalaya, ay pansamantala lamang mga katambay. At hindi rin po ito makakauwi ng Pilipinas. Di po ba? Dahil depende po sa ICC, sa International Criminal Court, kung ano po ang kanilang desisyon. Pero sa nakikita po ng abogado po na si Attorney Nicolas Hoffman, ay makakalaya po ang dating Pangulong Duterte. Makakalaya po yan pansamantala. Dahil nga po, yung ikinaso po
ng mga sinasabi ng Vice President na talagang hindi naman po kaso. Nagtataka nga po ang Vice President paano naging kaso. Na talagang kahit nga naman sa Pilipinas, wala namang sila ikinaso. Ang isa pang sinabi ng Vice President, dahil nga po nakakuha ng kakampi si Trillanes. Nakakuha po ng kakampi, kaalyado sa pamahalaan. Kaya po natupad ang plano nila na dalhin po sa ICC. Ang mabigat po ayon sa Vice President ay walang jurisdiction at ang pamahalaan po ay alam din po ito. Pati po ng secretary ng DOJ secretary, mga tambay. Alam po nila lahat na wala pong jurisdiction at wala na pong karapatan sa ating bansa at wala po silang kasaysay na sa ating bansa ang ICC, mga kabayan. Kaya lang dahil nga po sa sobra pong pamumulitik at panggigipit na ginagawa po nila at syempre po talagang gagawin po nila lahat dahil nga po sa kapangyarihan may kasama pang pera, korupsyon, di ba? Napakarami kasi. Kaya po yung pagiging sakim sa kapangyarihan, di ba? Kasama pa ang pera, pagiging sakim mo sa pera. Talagang magagawa mo talaga maghudas sa ating bayan. Yung pagiging hudas ka na, traitor ka pa. Dahil una-una talagang sinasabi nga po natin, di ba? Meron tayong sariling soberenya. Pero kahit ang Vice President, hindi rin siya makapaniwala. May sarili tayong soberenya, may sarili tayong judicial, umiiral sa ating bansa, pero nagkaroon po tayo ng presidente na parang puppet. Nagkaroon po yata tayo ng presidente na parang puppet. Sunod-sunuran po. Mukhang napasunod po ni Trillanes at ng ICC at syempre po ng mga politiko nakapaligid. Kasama na po syempre ang presidente dahil politiko rin po siya, mga kababayan. At syempre, para na rin po ipagtakpan ang issue nila. Pati po issue nila kailangan pagtakpan Napakarami po nilang issue, kasama po ang issue sa kanyang asawa na First Lady na nakadetain di umano sa bansang Amerika na dapat din daw pong pagtakpan. National budget kailangan pagtakpan yung 2025. Kailangan din pagtakpan ng PhilHealth. Di ba? Ang flood control, ang ginto, GSIS, SSS, PDIC at marami pang iba. Mga tambay, dapat pong pagtakpan ang isang damukal pong korupsyon, anomalya, mga kabayan. Kaya po, diyan ka bibilib, mga kabayan, di ba? Nakakabilib po. Sa kabila po ng alam na rin po ng ating Pangulong Duterte na siya po ay aarestuhin ng pamahalaan, lalo ng kapulisan. Pero nahandun pa rin po yung kanyang kumpiyansa dahil alam niya sa sarili niya na wala pong kaso ni hindi po nakarating sa hukuman ng ating bansa dahil una-una hindi niya pinakialaman. Kaya nga po sabi ni Vice President, doon kahanga sa ating dating Pangulong Duterte, hindi siya nakikialam. Hindi siya nakikialam sa mga kaso o ikakaso sa kanya. Hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan kahit nung siya ay Pangulo pa. Yung proseso ng batas, sumusunod siya. Dahil una-una, trabaho ng presidente yon. Na ipagtanggol mo ang iyong bayan, lalo na kung ito ay sinasakop na ng kasamaan, lalo ng bisyo ng droga at krimen. Di ba? Bilang presidente. Kaya po yung kumpiyansa ng Vice President dating Pangulong Duterte, yung kumpiyansa niya, uuwi siya ng bansa dahil alam niya ang proseso ng batas. Alam niya kung siya man ay uhulihin o arestuhin, dadalhin siya sa korte. Pero hindi po nangyari yun Dahil nga po sa ginawa po nila, planado. Dahil nga po alam naman po ng Pilipino dahil napakarami pong recorded video kung paano po nila ginawang harassment, kidnapping, di ba? Kaya nga po mga kabayan, nakakalungkot lang po, di ba, na yung sobra pong panggigipit, talagang ang pamilyang tinulungan, nirespeto, binigyan ng napakaraming pabor, pati ang kanilang magulang na hindi maipalibing, pero ganito lang po, ginante ng pamilyang yon. Ibang klase po yung pamilya na yon. Walang utang na loob. Talagang wag naman po sanang mangyari din sa kanila yung ginagawa po nila sa pamilya Duterte. Wag naman po mangyari sa kanila, mga kabayan.
na yung sobrang panggigipit na wala namang kasalanan, ni walang kaso silang kinaso sa Pilipinas. Sila ang maraming kaso na haharapin. Kung hindi na po Pangulo ang Pangulong Marcos, napakarami pong kaso nga harapin yan. Lahat po ng nakapwesto po sa gobyerno, mga tambay. Kasama po ang kapulisan. Isang damukal po ang kaso niyan. Kung wala na po sa pwesto ang Pangulong Marcos. Pati po ang Pangulong Marcos, mga tambay, baka po ipatapon din po yan. Baka ipatapon din po yan. Dahil sanay po magpatapon ng kapwa natin Pilipino. Sanay na sanay po maghudas, mga tambay, mag-trador sa ating bansa. Kaya po mga kababayan, sama po natin sa dasal mga kababayan. Ang nakakalungkot po na ibinalita ng ating Vice President na hindi makakalaya sa ngayon kasi hindi makakalaya ang ating dating Pangulong Duterte. Malabo pa siyang makauwi ng Pilipinas. Kung makalaya man siya, hanggang Netherlands lang po. Dahil hindi naman po papayagan ng ICC yan na makabalik sa ating bansa. Puwera na lang po mga kababayan. Puwera na lang kung meron pong aaksyon. Kung meron pong aaksyon na mga bansa. Katulad po ng Amerika, yung malalaking bansa, Russia, di ba? China, at sa Europa. Pagka yan po ay umaksyon at tumulong po sa ginawa po sa ginawa pong pamumulitika, mukhang pati ang ICC nagamit sa politika dahil walang jurisdiction sa atin. Pag umaksyon po ang malalaking bansa at tinulungan si dating Pangulong Duterte, makakauwi po yan ng napakabilis. Pero ngayon po, kontrolado po ng ICC ang sitwasyon, mga kabayan. Kaya po kahit ang Vice President, aminado po siya sa lagay po ngayon at sa nakikita niya pong takbo ng sitwasyon, ay hindi po basta-basta makakalaya o makakabalik ang dating Pangulong Duterte. Kung makalaya man ito, ay hanggang Netherlands lang po, mga tambay. Kung siya po ay bibigyan ng pansamantalang kalayaan. Yan lang po nakikita natin senaryo dyan, mga kabayan. Talagang gano'n po Dumami po ang taksil sa bayan. Dumami po ang hudas sa bayan sa ito pong pamamahala po ng binagoong ang Pilipinas. Isama po natin sa dasal, mga kabayan. Nakakalungkot po ang sitwasyon. At siyempre po, ang ating Vice President talagang kahit po kalmado siya, pero makikita po din natin ang kanyang kalungkutan sa nangyari po sa kanyang pamilya. Lalo na po na nagkaroon po ng Pangulo na sinamahan niya na hindi po pala ito sumusunod sa proseso ng batas. Mga tambay, nakakalungkot lang po. Yung pagtitrador, yung tinrador ka ng sinamahan mo na kung hindi sa'yo, hindi mananalo. Pero nakita mo, pagtitrador sa'yo, talagang itatapo ng pamilya mo at parang gusto pa ay itatapo na ay hindi pa pababalikin. Ganon po katindi. Tinapo na talaga na walang balikan. Yun po ang ginawa nilang plano sa dating Pangulong Duterte. Itapon ng walang balikan sa Pilipinas. Ganon po sila kasasama. Napakasasama po nilang politiko. Kaya nga po sabi ng Vice President, panahon na po para yung mga politiko po ay suriin natin at tingnan po natin. Ang kailangan po sa ating bansa, yung kamukha po ng ginawang trabaho paglilingkod po ni PRRD. Yun po ang pamantayan po. Ganun po dapat natin tingnan ang mga politiko kung paano po sila maglingkod. Kamukha ng pinaglilingkod o yung ginawang paglilingkod sa atin ni dating Pangulong Duterte. Yan po. At syempre po, alam naman po natin, kalmado ang Vice President. Naghihintay lang po siya ng tamang panahon. Tamang panahon lang po ang inihintay ni Vice President. Kung siya po ay magiging presidente, iiral po ang tamang batas. Batas po ang paiirali ng Vice President. Kaya po yung napakarami pong paglabag at sobrang paglabag at paglapastangan sa ating batas at sa ating soberenya ay makakamtam po lahat yan. Matutupad po at ipatutupad ang batas lalo po sa mga naghudas, sa mga nagtaksil sa ating soberenya. Ay yan po, iiral po ang batas niyan, mga kabayan. Dito po, pagka siya po ay Pangulo. Kasi mismo siya alam niya po, napakarami pong paglabag sa batas ng bagong Pilipinas o binagoong Pilipinas. Alam niya po marami pong paglabag. Pero ang tanong din po niya,
Hindi mahatulan po ba sila? Makakasuhan po ba sila sa panahon ngayon? Alam ng Vice President na hindi po makakasuhan ni hindi po mapapanagot sila sa mga ginawa po nilang paglabag sa batas. Dahil po magkakasabwat po sila. Magkakasabwat po sila. Di umano. Alam po ng Vice President yon. Kaya sa panahon niya lang po iiral ang proseso ng batas, mga kabayan. Kaya po sundin po natin ang bilin ng Vice President na sa pagpili ng politiko, gawin po natin pamantayan ang pagiging lingkod bayan ng mga Duterte. Lalo-lalo po ng dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Isama po natin sa panalangin ang kalusugan po, kaligtasan ng dating Pangulong Duterte. Kahit po hindi muna siya makakauwi sa ating bansa, pero manatili po sana, sama natin sa panalangin ang kanyang kalusugan, mga tambay. Dahil alam naman po natin, meron na po siyang katandaan. At ang nakakalungkot lang po, hindi po natin siya makasama sa kanyang kaarawan na talagang, 80 anyos, talagang pinagdiriwang po natin yan sa ating mga magulang, yung lalo'y pagtungtong ng 80, di ba? Nakakalungkot po. Ganun po kinitil ng Pangulong Marcos ang kalayaan ng buong pamilya at ni dating Pangulong Duterte. Talagang itinapon mo. Parang basura. Yung tao na tumulong sa'yo, sa pamilya mo, at nagluklok sa'yo bilang presidente, itinapon mo lang parang basura. Ganyan po ang pamilya ng pamilyang Marcos. Mga katambay, basura lang po ang tingin. Kung sa dating Pangulong Duterte ay tingin niya ay basura, sa atin pa kaya, ano tingin niya sa atin? Dumi? Dumi? Basurang dumi? Hihipan mo lang, mawawala na sa tabi mo o malayo na mararating dahil nga po, alikabok ka lang sa kanya. Ibang klase po. Ganyan po ang lingkod bayan ng Tatak Marcos po yata. Bago po tayo magtapos, siyempre po, shoutout po muna. At maraming salamat po. Shoutout po kay Kingston ng 123 sa patuloy po at napakarami pong biyaya na pinakakalob nyo po. Maraming salamat po, Kingston 123 ng Hong Kong. Ingatan nawa po kayo, Kingston. Thank you rin po sa mga kila Gina Ray ng Solid DDS ng Berlin, Germany. Jake Yahut, Just Me Channel, kay Dan Rivero, nagpapa-shoutout po, shoutout daw po galing kay Sir Dan Rivero sa CEO na si Michael Jean and Humphrey Toribio ng Anchorage, Alaska. Galing po kay Sir Dan Rivero. Shoutout po sa inyo. At kay Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, kay Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona, Sydney, Australia, Ma'am LV Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta, Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lichen, Ana Santos, Bon Rosales at Benjamin Garduque. Shoutout po sa inyong lahat. Ingatan nawa po, mga kabayan. At shoutout din po sa ating mga kabayan, sa lahat sa kasulok-sulukan po ng bansa, sa ating bansa, at sa kasulok-sulukan din po ng mundo na may Pilipino. Shoutout po. Ingatan nawa po, mga kabayan. Maraming salamat po. Siyempre po, lalo po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kabayan. Ingatan nawa po, mga tambay. Paalam. Bye-bye.